Simulat sa pool, partnership lang talaga ang meron tayo. Ikaw lang ang nagpakalunod sa drama. Adrian, Mapapatawad mo ba ako? Ngayon, makikipagtulungan tayo sa isa sa top 500 na kumpanya sa mundo. Ang Fu Corporation. Ang bagong leader, sa loob lang ng 3 taon. Napataas ang kita ng Fu Corporation ng 10 bises. Kung masecure ninyo ang partnership na ito, bawat isa sa inyo, dotable ang year-end bonus. Linran, narinig mo tagpia? Dotable on year-end bonus. para makabili tayo ng maraming bagay. Teka, Fu Corporation? Hindi kaya. Imposibleng mangyari ang ganitong coincidence. Dumating na si Boss Fu. Ex-boyfriend Montag nga talaga siya. Fuksingin a. Kami niya. Wala nang kinalaman sa isa't isa, Adrian, alam mo ba? Pero tayo. Hiwalayan na tayo. Ano? Aalis si Aning papuntang ibang bansa. Sasama ako sa kanya. Ito ang card, itago mo. Ito na lang ang kabayaran ko sa'yo. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Isang beses lang akong nagpakabobo. Hindi na ako magpapakanak para mahalin ang isang tao. Na hindi naman ako minahal. Boss Fu. Ang dalawang ito ay ang aming mga napakagaling na project manager, puno ng karanasan. Ano at tingin ninyo, pwedeng pumili ng isa sa kanila bilang inyong project lead? Hindi ka pipiliin yan, di ba? Hindi, ayaw niya nga akong makita. Imposibleng piliin niya ako. Di. Manager Lin na lang. Boss Ziu, may iba pa akong proyekto. Na hindi pa tapos, baka hindi ko kayang pagsabayin ito. Hanap na lang po kayo ng iba. Boss Fu, handa kong tanggapin ang proyektong ito. Kumpiyansa akong magagawa ko ito ng maayos. Kung wala kayong sinseridad. Kasi na pakipagtungan. Hala, Boss Fu. Boss Fu. Linran, ipasa mo ang lahat ng iyong trabaho sa iba. Simula ngayon, ikaw ang responsible sa proyekto ni Boss Fu. Hala, ni Kao. Paalang sa kaligtasan ko. Pakiusap, tulungan mo ako. CJ. Boss Few, sana igabayan mo ako. CJ. Manager Lin, pumunta ka bukas sa opisina ko. Para pag-usapan ng detalye ng kolaborasyon. Siege, Boss Few. Linran, bakit ang Tenze Montag? Hindi mo ba tinatanggap na gusto mo pa rin si Futsing dyan? Hindi ako ganun kadesperada. Para maging kapalit ni Yaoning. At saka, hindi ko na siya gusto. Nga, may boyfriend ka ng ngayon. May ginto ba sa mukha ko? Hindi, ang ganda mo kasi, hindi ko mapigilang titigan. Shallow. 5 taon na, kahit gaano katibay ang pagmamahal, dapat lumamig na. Paano ko asahang naghihintay pa rin siya sa akin? Boss Few. Ito ang work plan base sa iyong requirements. Pakitingnan. Mabait ba sa'yo ang boyfriend mo? Personal yon, hindi ko kailangan. I-report sa iyo, Boss Few. Narito ako para mag-report ng trabaho. Kung wala nang ibang usapan, aalis na ako. Linran, ang tagal mong nawala, walang balita. Nagmahal ka na ng iba. Boss Few. Bakit hindi ako pwedeng magmahal ng iba? Pagkatapos nating maghiwalay, dapat ba akong maging banal? Noon kasi, Tapos na ang nakaraan. May bago na akong buhay ngayon. Boss Few, maging professional ka. Tingnan mo muna ang proposal, tawagan mo ako kung may tanong. Maga akong umuwi para sa Valentine's Day natin. Surprise! huwag kang maingay. Ang tagal ng flight ko, pagod na ako. Linran. Ikaw talaga, saan ka napunta nitong mga nakaraang taon? Hindi ka namin makontak ni Adrian. Halos mabaliw na kami sa pag-alala. Ay, uun ka pala. Ang winijay na gava mo dito. May proyekto ang aming kumpanya sa Few Group.
Nandito ako para mag-report kay Boss View. Ang swerte, pagkatapos ng graduation, nagkita ulit tayo. Ganito na lang, para sa selebrasyon, mag-dinner tayo mamaya. Izazama ka o zina ksuhuanran at yakyan. May trabaho pa ako sa opisina, hindi na ako sasama. Huwag naman, welcome party ko mamaya, kailangan mong sumama. Linran, mag-report ka ngayon. Salamat sa pagod mo. Ako ang kaya mamaya. Para hindi sabihin ni Boss Zu na pinag-initan kita. Sige na nga. Ain, umupo ka. Ning-ning. Kahit anong pakiusap ko dati, ayaw mong bumalik. Ngayon, ilang araw pa lang si Ajan dito. Bigla ka na lang sumipo. Ano, sunod sunuran? Ksuhuanran. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Ang pag-uwi mo ngayon, hindi ba para sa kakikita ng magulang ninyong dalawa? Kumakalat na yan. Tama. Ailan kayo magpapakasal? Suhuanran. Kung magsasalita ka ng ganyan, umalis ka na. Juanran, wala sa plano yan. Huwag muna kayong magsalita ng walang basehan. Linran, saan ka napunta nitong mga nakaraang taon? Nagtatrabaho, kumikita, nag-aalaga kay Lola. Noong college, marami kang trabaho para kumita. Minsan, hindi ka nang kumakain. Kumusta si Lola? Mabuti naman. Pasensya na kayong lahat, may trabaho pa ako, mauna na ako. Iinom ako bilang parusa. Linran, isasama kita. Ay, ang pa ako. Ning-ning, ano ang ginangyari? Naipit. Ajian, ang sakit ng pa ako. Boss View, mas mabuti pang dalhin mo si Miss Yao sa ospital. Linran Lin. Ain, huwag kang umalis. Hindi marunong uminom pero nagpupumilit. Hindi mo alam na isang baso lang lalagpak ka na. Hindi na kailangan. Linran, Ibaba mo ako. Paano kung makita ni Yaoning? wala naman talaga sa amin ni Yaoning. Huwag kang makinig sa kalokohan ni Xuanran. Humarap ka sa ginawa mo, walang kwentang lalaki. Fuxing Jen. Ako ito. Linran. Ikaw ngayon. Mahal mo pa ba si Fuxing Jan? Hindi. Sa buong buhay ko, ang pinakaayaw kong tao ay si Fuxing Jen. Umalis ka. Lumayo ka. Bastos. Lumayo ka. Fuxing Jen. Bakit mo ako laging inaapi? Ako lang ang inaapi mo. Ayaw ko sa'yo. Ranran. Huwag kang umiyak. Kasalanan ko lahat. Gising ka na. Bakit nandito ka? Ako ang naghatid sa iyo kagabi. Nandito ka buong gabi eh. Ikaw rin ang nagpalit ng damit ko. Ikaw ang humawak at ayaw akong paalisin. Tungkol sa damit, hindi naman bago sa'yo. Fuxing Jen.
Huwag kang mag-alala. Walang nangyari maliban sa pagpalit ng damit. Ha? Yun nga, kagabi, pasensya na talaga. Lasing ako, hindi malinaw ang isip. Salamat sa'yo kagabi. Gusto mo bang manlibre kita? CJ, Lunes ng gabi sa Four Seasons. 4 seasons. 2,000 bawat tao. Mabuti. Ayin, nasaan ka? May kailangan ako sa'yo. Tumawag ako sa bahay mo. Sinabi ng mayordomo na wala ka. Nasa opisina ako. Linran, sinasabi ko ito dahil Boss View, hindi mo na kailangang magpaliwanag sa akin, naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala, hindi ako magsasabi ng kahit ano kay Miss Yao. dapat ko bang sabihin? Ang galing mo, Miss Lin. Boss View, ito lang ang dapat kong gawin kung wala ng ibang bagay. Lumabas ka muna, magpapalit ako ng damit. Na pala. Sa susunod, si Yaoning ay sasali sa project group. Yaoning, sasali sa project group. Ang kanyang pinag-aralan. Ang thesis, kailangan ng social practice. Tulungan mo siya. Para pala sa thesis niya. Pasensya na, Boss View. Sa bagay na ito, baka hindi ko kayang magdesisyon. Kailangan kong i-report kay Boss View. Nakausap ko na si Zauxu. Kung pumayag si Boss View, wala akong tutol. Linran. Ginagawa ko ito dahil Boss View, hindi mo na kailangang magpaliwanag sa akin. Pwede ka nang lumabas. huwag kang umalis. Sasamahan kita. Hindi na kailangan. Tungkol sa pagsali ni Yaoning sa project group, baka kailangang idagdag sa kontrata. Ang mga probisyon tungkol sa pagpapadala ng personnel, mamayang hapon. Pupunta ulit ako sa Few Corporation. Boss Few, dumating na ang boss, huwag ka nang sumama. Boss Fu, bakit hindi mo sinabi kay Miss Lin na isasama si Yaoning sa project group? Para protektahan siya. Hindi niya masaktan si Miss Lin sa likod. Kaya inilagay sa harap para bantayan. Kahit sabihin ko ngayon. Hindi pa rin siya maniniwala nga pala. Masyadong mapaghiganti si Yaoning. Sumanat ng maraming tao para bantayan siya. Opo. Ran. Alam mo nagtatrabaho ako sa Food Corporation kaya sinadya mong hanapin ako, di ba? Hebing, pakawalan mo ako. Anong ginagawa ninyo? Boss Fu. Ito ang aking kasintahan, sinadya niyang hanapin ako ngayon. Masyadong excited, di napigilan, Boss Fu. Aalis na kami. Sino siya? Kinukuha mula sa ibang kumpanya, magaling sa programming. Magpadala ng tao para imbestigahan ng mabuti. Mas detalyado. Opo. Pakawalan mo ako. Ran. Di ba sinadya mong hanapin ako? Nag-iisip ka lang, pumunta ako para magtrabaho. Ran. Huling sasabihin ko na. Tapos na tayo. Ang lola ko ang buhay ko, mula nang inapin ng nanay mo ang lola ko. Ay tiyak na hindi na tayo magkakabalikan. Hindi kailanman. Boss Fu, ito ang personal na impormasyon ni Hebing. Kailangan naghahanap siya ng mapakasawa. Oo. Ano ang relasyon niya kay Linran ngayon? Dati silang magkasintahan, naghahanda na nga silang ikasal. Pero ang mga magulang na lalaki, parang hindi masyadong nasisiyahan kay Miss Lin. Umabot pa sa lola niya, na-hospital pa ang lola niya dahil doon. Kamakailan si Hebing ay muling nanligaw kay Miss Lin para magbalikan. Bantayan mo siya. Kung sakaling muling mangulit kay Linran at gumawa ng masama sa kanya, sabihin mo agad sa akin. Opo. Boss Fu, sumasakit na naman ang tiyan ninyo. Isasama ko kayo sa ospital. Okay lang, may gamot ako. Darating ba si Linran mamaya sa kumpanya? May report daw siyang proyekto sa inyo. Pauwiin mo muna siya. Isasama ko muna kayo pauwi para magpahinga. Hindi na, uwi na lang ako mag-isa, hintayin mo siya. Ang usapin ni Hebing. Hanggang mo mabuti. Naiintindihan. Ms. Lin, umuwi si Boss Fu dahil sumakit ang tiyan niya. Yun. Abala ako dito. Ikaw na ang magdala ng gamot sa kanya, ipapadala ko sa iyo ang address. Alagaan Montag si Boss Fu para is aakin. Ha. Sakit sa tiyan ay assistant key.
Hindi naman ako pagagalitan ni Boss Fu pagkatapos, di ba? Linran. Bakit ka nandito? Pinadala ako ni Assistant Yi para dalhan ka ng gamot. Si Yiming na ito. Boss Fu, gamot. Okay ka lang ba? Kailangan ba kitang ihatid sa ospital? Okay lang, luma na ito, uminom lang ng gamot. Kung wala namang ibang problema, aalis na muna ako. Teka, Fuxing dyan, okay ka lang ba? walang lakas, tulungan mo akong pumasok. Pwede mo ba akong tulungan na tanggalin ang neck tee? Medyo nahihirapan akong huminga. Ako, hindi ako marunong magtanggal ng neck tee. Hindi ka ba nagkaroon ng boyfriend dati? Hindi mo ba siya tinulungan magtanggal? Tuturuan kita. Una, gawin mo ito. Tapos, tanggalin mo ito. Maliligo muna ako sandali. Pwede ba nahintayin mong matapos akong maligo bago ka umalis? Natatakot ako na baka mahulog ako sa banyo. Linran, nakalimutan kong kunin ang tuwalya. Bakit hindi mo nalimutan ang sarili mo? Buksan mo. Kung may makakalimutan ka pa, ako ay. Ano ang gagawin mo? Fuxing dyan. Ano ba ito? Baka mamisinterpret ng iba. Misinterpret. Ano ang mamisinterpret? Kung makita ng girlfriend mo o fiancé mo o kung sino man, ano ang gagawin natin? Nag-iisip ka ng masyado. Wala akong girlfriend. Wala rin akong fiancé. Si Yaoning. Ang totoo, kami lang dalawa. Boss Fu. Ayokong makinig sa usapin mo. Tapos na ang lahat sa pagitan natin, wala nang utang na loob. Tapos na ang lahat. Kung hindi ka maniniwala sa akin, bukas ay kay Yaoning na ito. Boss Fu. Naghiwalay na tayo 5 taon na ang nakalipas. Kung may girlfriend ka man o wala. Kahit pa si Yaoning, wala na akong pakialam. Linran. Ganun ba kalaki ang galit mo sa akin? Linran, talaga bang ayaw mo na? Bigyan pa ako ng isang pagkakataon. Ano ba ang nangyari kay Yaoning noong 5 taon ang nakalipas? Si Fu Xinjian ay dahil sa kanya naghiwalay kayo. Ngayon, pinapasok ka niya sa proyekto. Wala man lang siyang konsiderasyon sa nararamdaman mo. Basta masaya ang client, okay na. Hindi ka man lang nag-agalit? Basta matapos lang ito, tataas ang ating bonus. Hindi naman ako tanga, bakit ko lalabanan ang pera? Pero, Linran, birthday ka ngayon, mamaya ziahin. Ay sasama sa celebration, sumama ka rin. Maligayang kaarawan, pero pasensya na, may gagawin ako mamaya. Pero sana sumama ka, sabihin ni ayin. Na dapat ay imbitahin ka. Yung nangyari noon, hindi ka pa rin ba nakaka-move on? Plastic. Pero talagang may gagawin ako mamaya. Okay lang, kung libre ka, sana sumama ka.
Mamaya, pupunta ka ba sa sementeryo? Tungkol ba dun sa nangyari? Talaga bang hindi mo sasabihin sa kanya? Wala naman siyang kinalaman, hindi na kailangan. Paano naman walang kinalaman? Siya ang may sala. Sie fuchsingin nagago. Pagbalik, sinundan ka ng sinundan, sabi mahal ka. Ngayon, kasama si Yaoning sa birthday. Huwag kang mag-alala, 5 taon na ang nakalipas, mulat na ako. Ngayon, si Fuxing Jen sa paningin ko, ay isang estrangherong client lang. Kahit mawala lahat ng lalaki sa mundo, ayaw natin sa kanya. Linran. Wow, ang ganda. Para ba ito sa akin? Pasensya na, hindi ito para sa iyo. Linran, hindi mo ba ako gusto kaya? Ayaw mong sumama sa birthday ko, kaya may dahilan ka? Nag-iisip ka ng masyado, talagang may gagawin ako. Linran, ito ang unang kaawan ni Ningning pagbalik sa bansa. Kahit si Ajan ay nag-cancel ng appointment para sumama. Mayroon ka bang bagay na hindi mo kayang ipapaliban? Linran, wala namang masyadong importante. Halika na. Pasensya na, importante ito. Linran, taos puso kitang inaanyayahan. Linran, anong nangyari sa'yo? Gusto lang kitang anyayahan sa birthday party ko. Hindi ko inaasahang. Sigish, babayaran ko ng bago. Huwag kang magalit sa akin, please. Linran, huwag mo nang pulutin. Magsisimula na ang birthday party ko. Tara na't maghiwa ng cake. Layas ka. Huwag kang plastic dito. Linran, naglaslok ang ikulat siya. Nag-sorry na sa'yo si Yaoning. Ano, piapeng gusto mong tak? Dahil umiyak siya, dapat ko na siyang patawarin. Siya ang prinsesa ng pamilya Yao, ang little princess ninyo. Kayo ang may gusto sa kanya, wala akong pakialam. Bakit ako ang dapat magpatawad sa kanya? Ain. Hindi ko talaga sinasadya. Medyo sumusobra ka na ngayon. Kung sa tingin mo'y sobra ako, and I boss you, dalhin mo ang iyong fiance. At lumayo kayo sa akin. Huwag mo akong hawakan. Ain. Hindi kaya galit na talaga sa akin si Linran? Nababaliw na ba si Linran? Isang sirang manika lang, grabe naman. Tara na, huwag na nating pansinin ang ganyang klase ng tao. Huwag nating sayangin ang iyong birthday party. Kamusta? Meron pa bang ganitong porcelain doll? Gusto ko ng bago. Paumanhin, ito ay custom-made ng isang client. Wala nang bago. Custom made. Oo. Ang client na ito ay matagal ng suki namin. Tuwing ganitong panahon, nagpapakustomize siya ng isa. Siya rin ang nagdidisenyo ng blueprint. Ilang taon na ba? Oo. Para daw ito sa kanyang anak na pumanaw. Ano ang sinabi mo? Anak niya na pumanaw. Daw nung mga nakaraang taon, may naiwala siyang anak mula noon. Tuwing ganitong panahon, bumibisita siya. Kailan nagsimula? 5 taon na ang nakalipas. Parang sa libingan sa labas ng lungsod. Ain, ang birthday party ka o. Ain. Linran. Pasensya na. Na-late ako. Baby, pasensya na ha. Nabagsak ko yung regalo para sa'yo. Mamaya, ibibili kita ng bago, okay? Nanay Linran. Sino siya? At ano ang nangyari sa mga porcelain doll na ito?
Anak ba natin to? Anak natin to. Fuxingjan. Ang sagot ko. Nasiyahan ka na ba? Bakit mo di sinabi sa akin? Linran, bakit mo pinatay ang anak natin? Anong karapatan mong tanungin ako? Noon, ikaw ang nakipaghiwalay sa akin dahil kay Yaoning. Huwag kang magpanggap dito. Karapat-dapat ka ba? Doktor, kamusta siya? Nagluluksa ng labis kaya nawala ang bata. Fuxingjan, galit ako sa'yo. Fuxingjan. Tapos na tayo 5 taon na ang nakalipas. Sa hinaharap, wala na tayong koneksyon. Tama ka. Karapat-dapat ba ako? Sino yan, gabi na? Sino yan? Fuxingin. Zoting, pakisabi mo sa akin. Ano talaga ang nangyari noong umalis ako 5 taon na ang nakalipas? Akala mo ba talaga na si Linran ang pumatay sa bata? Ikaw, ang bata ay nawala noong nakipaghiwalay ka sa kanya. Nagluluksa siya ng labis kaya nawala. Alam mo ba kung paano siya? Nakaraos noong panahong iyon. Hoy, Juting. Linran, kanina, dumalafas akin si Fuxingjan. Baka puntahan kanya. Mag-ingat ka. CJ. Alam ko na. Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ang bata, nawala dahil sa sobrang lungkot mo nang umalis ako. Nawala dahil sa sobrang lungkot mo. Linran. Pasensya na. Bastos ako. Hindi ako karapat-dapat. Sampalin mo ako. Linran. Pasensya na. Patawarin mo ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pwede ba? Galit na galit ka ba sa akin? Galit ako sa iyo. Pero tapos na ang lahat. Hindi na ako galit. Pero, hindi ko rin kayang patawarin ka. Pagkatapos ng proyekto, wala nang koneksyon sa pagitan natin. Boss View, pakiusap. Huwag mo na akong guluhin. Umuwi ka na. Erno. Pumunta si ayin kay Linran. Linran, 5 taon na.
Ganyan ka piarin, hindi mawala-wala. Hindi ko hahayaang agawin mo si Adjan. Si Linran ay may ex-boyfriend. Ang pangalan ay Hibing. I-check mo siya para sa akin. Hoy, Boss Zew. Linran, nadapa ang tatay ko sa bahay. Nasa ibang lungsod pa ako. Pwede mo ba siyang bisitahin? Boss Zew, sige, pupuntahan ko na. Tatay, okay ka lang ba? Kung hindi dumating si Linran ng maaga, ang matandang buto ko, malamang ngayon pa lang ay wala na. Boss Zew, na-check na. Sabi ng doktor, nasugatan ang binti dahil sa pagkahulog. Kailangan magpahinga ng ilang panahon. Tito Zew, sa susunod, huwag ka nang aakyat baba. Linran, salamat sa pagligtas mo sa tatay ko ng mabilis. Pero, yung proyekto sa Fu Corporation, mukhang hindi na natin maabutan. Tungkol sa mga issue sa proyekto. CJ, Tito Zew, magpahinga ka muna. Babalik ako sa ibang araw. Oo, Ziga. Tay, anong tinitingnan mo? Lalong tumatatag ang paghanga ko kay Linran. Sige na, ligawan mo na siya. Kapag naging magkasama kayo, magiging malakas na taga-suporta mo siya. Mapapanatag ang loob naming mag-asawa. Tay, anong pinagsasasabi mo? Subordinate ka o si Linran. Huwag kang magtago. Anak kita, alam ko ang nararamdaman mo. Kapag nakatingin ka kay Linran, parang lalabas ang mga mata mo. Ano naman kung subordinate? May batas ba na bawal pakasalan ang subordinate? Matatapang ka. Hindi mo gusto si Linran? Mukhang wala namang interes sa'yo si Linran. Kasi naman, laging boss mode ang itsura mo. Paano siya magkakagusto sa'yo? Sabihin ko sa'yo, kung mag-atubili ka pa. Maagaw na sa'yo si Linran ng iba. Anak, utos ko sa'yo, pakasalan mo na siya. Gawin mong manugang ko. Kung hindi, huwag ka nang umuwi kapag bagong taon. Demonyo ka. Nambibiktima ka na naman ng anak ko. Alam ko na mula sa Paul na masama ang ugali mo. Walang koneksyon o kayamanan. Bakit mo inaasam ang anak ko? Hikaf. Mamatay ka na. Sino ka? Ang lakas na loob mo mag-inay sa Fu Corporation. Naka-formal wear. Kabit ka siguro ng putang ito, no? Abay, ang lakas ng loob mong mang-apat. Mahirap ka lang. Hindi lang ang anak ko ang target mo. May iba ka pang lalaki. Tumigil ka. Kung magsasalita ka pa ng isang salita, tatanggalin ko kaagad si Hebing. Zeno ka? Kabit ka lang. Ang tapang mong magsalita. Sabihin ko sa'yo, ang anak ko, ay malaki ang sweldo sa Fu Corporation. Ang sahod niya, 100,000 bawat taon. Ganoon ba? Yaiming. Dalhin mo siya sa presinto para imbestigahan. At kay Hebing tanggalin ka agad. Oo. Okay na, sumama ka sa akin. Oy, oy, oy. Zenozia, ang yabang. Hindi niyo siya pipigilan. Siya ang boss ng Fu Corporation. Sa tingin mo, may karapatan ba siya? Ha? Ano? Fuxing dyan, wala akong. Alam ko. Naniniwala ako sa'yo. Masakit ba? Okay lang ako. Naiintindihan ko na. Nalinaw na. Ang dahilan ng kanyang pag-aaway, sinasabi niyang si Hebing nitong mga nakaraang araw. Talagang abnormal. Hindi lang maaga umuwi at madalas wala sa bahay. Araw-araw pa ay lasing na lasing. Kagabi sa bar, nakipag-away pa siya. Ang dahilan ng away. Dahil sa'yo. Dahil sa akin. Dahil may mga sinabi ang kalaban na masama tungkol sa'yo. Para ipagtanggol ka niya. Sinapak niya ang kalaban. Dinala silang dalawa sa presinto. Sa huli, ang nanay niya ang nagbayad ng pampiyansa para palabasin siya. Pag-uwi, dugo ang inubo at dinala sa ospital. Ano na ang kalagayan ni ngayon? Kinakabahan ka para sa kanya. Siyempre, buhay ang nakasalalay. Mahal mo pa siya. Mahal man o hindi. Hindi ko kayang maging walang pakialam sa buhay ng tao. At saka, parang wala namang kinalaman ito sa'yo. Wala naman siyang malubha. Kailangan lang ng panahon para gumaling.
Kung gusto mong magreklamo sa pulis, pwede kitang samahan. Namayapa na ang tatay ni Hebing, nanay lang niya ang natira. Ngayon, malubha si Hebing at nasa ospital. Kung magrereklamo pa ako, mawawasak ang pamilya Hindi ako magrereklamo. Linran, hindi ka magreklamo. Palalampasin mo lang siya. Hindi ka ba natatakot na muling maggulo siya? O baka naman, sa Hebing na ito, hindi mo pa rin malimutan ang dating pamamahalan. Boss Few. Ito ay personal na bagay ko. Pasensya na sa abala na naidulot ko sa Few Group. Bigyan mo ako ng konting oras. Ako na ang bahala dito. Linran, ganito ba talaga kabilis mong gusto kaming maghiwalay? Muna tayong umuwi sa bahay ko. Habang hindi pa naayos ang lahat. Mas mabuti na hindi ka muna lumabas. Ako, Napakatahimik ng sitchin nitong mga nakaraang taon. Kaya naman malaking balita itong nangyari. Yung mga walang kwentang reporter. Baka nakapalibot na sa bahay mo. Makinig ka na lang sa akin. Yaiming, bumili ka ng mga gamit pangligo para sa babae. Marami kang bilhin. Bakit ka lumabas? Hindi ba't sinabihan kitang magpahinga? naisip ko, mas mabuti siguro kung pumunta na lang ako kay shooting. Linran, sigurado ka bang mas mabuti sa kanya kaysa sa akin? Baka madamay mo pa siya. Sa mga istorbo ng mga reporter. Linran, may mungkahi ako. Gusto mo bang pakinggan? Diretso tayong makipag-ugnayan kay Hebing. Para ipaalam ng kanyang ina ang nangyari at humingi ng paumanhin sa iyo. Kung ayaw niya, magreklamo tayo sa pulis. Nasa atin naman ang CCTV footage. Kahit pa lumaki ang isyong ito, siya pa rin ang makukulong. Natatakot ako baka hindi makayanan ni Hebing. Linran, kapag naging mabait ka sa iba, ikaw ang masasaktan. O baka naman, may nararamdaman ka pa rin sa kanya. Tama na. Boss Few, maraming salamat sa tulong mo. Ngunit kung nais mo akong mapahiya, mas gugustuhin ko pang hindi tumanggap ng tulong mo. Ang pagbanggit kay Hebing ay isang paghamak sa'yo. Linran, ganito ba talaga ako sa paningin mo? Nasasaktan ako. Si Hebing ay naghahanap ng iba sa likod mo. Ang kausap ay isang government employee. Pamilya, trabaho, mas magaling sa'yo sa lahat. Sa paningin ni Nanay He, sobrang satisfied siya. Kung hindi lang nangyari ito, baka year end, kukuha na sila ng marriage license. Sa paningin ng nanay niya, hindi ka karapat-dapat kay Hebing. Adrian, huwag kang umalis, ako ay. Ang status mo, hindi bagay sa akin. Lalong hindi bagay sa pamilya Few. Fuxing Jen, hindi mo kailangang ipaalala sa akin na mababa ang estado ko. Hindi ako karapat-dapat sa mga mayayaman tulad ninyo. Linran, kumalma ka. Wala akong intensyong hamakin ka. Gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi siya mabuting tao. Habang nakikipagbalikan siya sa'yo, naghahanap siya ng iba. Ginagawa ka lang niyang backup. Ano naman? Wala akong pakialam, hindi naman siya boyfriend ko. Talaga? Totoo man o hindi, wala kang pakialam. Ayin, ako si Ningning, buksan mo ang pinto. Ayin, nandiyan ka ba? Ayin, papasok na ako. Huwag kung malaman niya Oning na nandito ako. Iyan kami ng ala. Tungkol sa relasyon ko kay Fuxing Jen. Adyan, bakit mo ako pinipigilan? Paano mo nakuha ang susi ng bahay ko? Kaik suhuan ran kauna kuha. Sino ang nag-impulse sa'yo na pumunta dito? Adyan, kanina mo tinawagan si Yiming. Narinig ko sa tabi, ito ay binili niya. Pinapadala rito. Puro babae ang gamit dito. Meron pang ganito.
Ajian, may iba ka bang babae? Sino ang nagpahintulot na kunin mo ang gamit ko? Ain. Sinigawan emaw ekeo. Hindi ka ganyan dati. Ang dati ay dati na. Ngayon na ang ngayon. Binabalaan kita. Sa hinaharap kung maglakas loob ka pang mag-usisa sa aking privacy. Kahit si Yaw Qian pa. O ang buong angkan ng Yaw. Ay hindi ka kayang protektahan. Ibigay mo sa akin ang susi. Ito ay angkan ng Few, hindi ang inyong angkan ng Yaw. Sa hinaharap kung wala akong pahintulot, huwag kang pupunta. Lumabas ka. Ang babaeng nakatago sa loob, siguradong si Linran. Noong kolehiyo, sinamantala niya ang pagkakataon. At naging kay Ajian. Pagkalipas na maraming taon, ganun pa rin siya katalino. Linran. Hintayin Montag lang ako. Simula noong high school, gusto na ako ni Ajian. Ikaw ay isa lamang kapalit ko. Anong karapatan mo para makipagkompetensya sa akin? Linran. Ganun ba talaga ang ayaw mo na may koneksyon sa akin? Linran. Boxing Jan, ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Lumaki ang iyong kakayahan. Natuto ka pang tumakas at tumalon sa bintana. Sino ang nagturo sa'yo? Ito ay para sa iyong kapakanan. Kung makikita ni Yaoning, paano natin ito ipapaliwanag? Ipaliwanag, ano ang ipapaliwanag? Wala na akong koneksyon kay Yaoni ngayon. Noon, sobrang gusto mo siya. Para suyuin siya, hiniwalayan mo ako at sumunod sa kanya sa ibang bansa. Ngayon sasabihin mo hindi mo siya gusto at wala kayong koneksyon. Alam kong walang saysay ang anumang sasabihin ko ngayon. Bigyan mo ako ng oras, patunayan ko sa iyo sa pamamagitan ng aksyon. Ako ang bahala sa sitwasyon. Habang hindi pa ito nalulutas. Dapat kang manatili sa tabi ko. Kung hindi, ikakansela ko ang pakikipagtulungan sa sinuwan. Ginagamit mo ang proyekto para takutin ako. Ikaw ang pangunahing responsable sa proyekto. Sa palagay mo kapag nangyari ang ganitong bagay. Kung hindi ito mapapayapa, hindi ba ito makakaapekto? Ano ang gusto mong gawin? Yaiming. Ngayon na, kontakin agad ang media at mga reporter. Dapat mag-apologize ng publiko ang nanay ni Heavy ngayon. Kung hindi, isasampa ko sa kanya ang kaso ng paninirang puri at panggugulo. Ilapit mo ang paa mo. Huwag na. Boss Fu, okay lang ba si Linran? Okay lang ba? Minor sprain lang. Dadalhin kita sa ospital. Boss Zeo. Hindi ko inakala na talagang considerate si Boss Zhu sa mga tauhan niya. Pero hindi ko alam. Paano nalaman ni Boss Zhu na nandito si Manager Lin sa akin? Ako ang nagpatawag kay Boss Zeo. Ayokong makaabala pa kay Boss View. Boss Fu, naniniwala ako kay Linran. Ang mga balitang lumabas ngayon, siguradong hindi totoo. Kapag nalaman ko ang totoo, bibigyan ko ng paliwanag si Boss Fu. Ingat. Pasensya na Boss Zeo tungkol sa nangyari sa kumpanya. Nagsisisi talaga ako pero malulutas ko ito. Linran, ang iniintindi ko ay ikaw, at naniniwala ako SIO. Salamat Boss Zeo. May kaibigan ako. Pwedeng tanggalin ang trending. Baka delikado kang mag-isa ngayon, bakit hindi? Boss Zeo. Ihatid mo na lang ako kay Zooting. Si,
Linran. Nag-apologize ng publiko ang nanay ni Heving. Natanggal na rin ang trending. Tignan mo. Grabe talaga ang mag-ina na yan. Naglakas loob pang manggulo sa Fu Corporation. Sinira ang kinabukasan mo. Pero na yon SI Fushingen. Ang sipag, nag-press conference agad para i-clear ang pangalan mo. Ano? Si Fixing Jen? Pinost ng official account ng Fu Corporation. Explanation letter at video. Boss Zeo, ikaw ba ang nagpatanggal ng trending? Hindi pa nagagawa ng kaibigan ko. Sabi nila, ang Fu Corporation ang nag-ayos ng lahat. Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang ekspresyon mo? Hindi ba maganda na tinulungan ka ni Fu Xingyan? Malakas ang kanyang impluensya. Saka naman, utang niya sa'yo yon, dapat na niyang bayaran. Wala siyang utang sa akin. Ginawa niya iyon dahil sa pagkonsensya, pero hindi ko kailangan ang pagkonsensya niya. Sa mga lalaking ganyan, hindi natin sila kailangan. Isinasaalang-alang ang progress ng project development. Kailangan naming humiling na ang mga tauhan ng inyong kumpanya ay tumira sa development site. Ang accommodation ay iayos ng Fu Corporation. Simula sa Lunes, papasok na. Boss Few, sa nakaraang usapan. Hindi nabanggit ang tungkol sa pagtira sa development site. Ngayon, biglaan itong hinihingi. Mahirap para sa amin na magkasundo sa loob. Kailangan sa collaboration. Manager Lin, pakiusap tulungan mo kaming makipag-usap. Boss Few. Ang public apology at pag-alis sa trending, salamat po. Kung hindi po kayo masyadong busy, nais ko sanang manlibre ng pagkain. Bilang pasasalamat. Siyempre kung wala po kayong oras. Kung may oras, ngayong gabi, si Manager Lin lang. Boss Fu, may importantang appointment kayon ngayong gabi. Boss Few, maaari po kayong mag-order muna. Kung tama ang alala ko. Ang pagkain na ito ay noong. Sinabi kong ililibre kita nung hinatid kita pauwi, Manager Lin. Bakit? Ngayon, dalawang pagkain na ang isasama mo. Kung gusto niyo po, Boss Few, pwede ko. Ein. Linran, nandito Karen pala. Kasama mo si Ajian kumain? Ay, gutom na ako. Pwede ba akong sumama sa inyo? Kumain? Siyempre pwede. Okay lang, yang share kao. Bayaran na lang ni Ayin. Saglit lang, may tatawagan ako. Linran, nabasa kao yung balita. Grabe talaga yung ex-boyfriend Montag. Paano niya nasabi yon? Ako nga nag-agalit para SIO. Okay ka lang ba? Okay lang, nag-public apology naman na yung nanay niya. Oo, sinabi ka o kay Ayin. Dapat mabilis ang pag-clarify. Tulungan ka niya agad. AFPaan ga niya nung una, pinagalitan ka o lang zaka pumayak. Ganun pala. Dahil kaya niya ako tinulungan. Linran. 5 taon na ang nakalipas. Ako at si Ajian ang may kasalanan sa iyo. Hiniwalayan ka niya para makasama ako sa abroad. Tapos na iyon, ngayon ako at si Boss Few. Client at contractor lang ang relasyon namin, huwag kang mag-alala. Linran, talagang hindi mo kami sinisisi. Hindi mo alam, nitong mga nakaraang taon si Ajian. Napakalaki ng pagsisisi niya, palagi niyang naisip na may kasalanan siya sa iyo. Kung mapapatawad mo kami, masaya kami. Pwede pa rin ba tayong maging magkaibigan? Kapag ikakasal na kami ni Ajian. Babasbasan mo kami, di ba? Sana maging masaya kayo. Nasaan si Linran? May lakad daw siya, lumabas. Ajian, umupo ka na, in-order ko ang paborito mong pagkain. Ayin. Linran! Linran, hintayin mo ako. Bitawan mo ako. Linran! Huwag mo akong hawakan.
Hinalikan ni Ajian si Linran. Nandito na tayo. Bakit mo ako dinala dito? Uwi ako. Hindi mo naman sinabi kung saan ka pupunta. Kaya dito kita dinala. Alam mo kung saan ako nakatira. Noong huli, binigyan mo pa ako ng maling address. Ano? May mga gamit sa loob, bagong pajama, iyon yung huli. Linran! Hayop ka. Linran! Linran, hindi yun ang iniisip mo. Ito yung binili ni Yiming noong nakaraan. Ay, hindi ko sinabihan na bilhin niya ito. Kusa niyang binili. Bakit ko nakalimutan ito? Gusto ko. Linran. Ikaw ang kabit. Si Ajian ay pakakasalan ko. Linran! Ang taong gusto ko, hindi ikaw. Ang minamahal ko. Si Yaoning pa rin. Hindi ako kabit. Hindi ko siya ginayuma. Nagmamahalan kami, hindi ako. Linran! Okay ka lang. Paano ka pumasok? May susi ako. Nanaginip ako ng masama. Halika. Salamat. Huling-huli na, matutulog na ako. Boss Few, maaari na po kayong umuwi. Hindi ako mapalagay kung ikaw lang ang matutulog. Matulog ka na, wala akong gagawin. Fuxing Jen. Bukas ang project team ay opisyal na magsisimula sa Few Group. Kung hindi ka matutulog ngayon, may energy ka pa ba para sa project bukas? Kumusta? Wow. Ang project accommodation pala ay 5-star hotel. Talagang malaki ang kaya ng Fu Group. May extra allowance pa kada buwan. Ang ganda ng benefits. Oo nga. Oy, paano naman ang room assignment? Maliban kay Etlin Ran na solo room. Lahat ay 2 sa isang kwarto. Bakit siya solo? Tayo 2? Si Ate Linran ang project head. Ikaf ba? Ah, ako pala ang project head. Swerte lang si Linran. Na napili ni Boss Fu. Salamat, Manager Lin. Yo. Salamat, Manager Lin. Gusto ko rin ng solo room.
Hello, ang upgrade sa solo room ay. Sagot mo ang dagdag na bayad. Sige, sago ka una. Linran. Hindi ako huli, di IBA? Ernest Yao, bakit ka nandito? Narinig kong dito titira ang project team. Kaya lumipat na rin ako. Ernest Yao, hindi mo kailangang gawin ito. Hindi, ayokong maging special. Baka mahirapan si Ayin. Ayokong maging problema sa kanya. Yung kwarto. Di na kailangan. Inayos ni Ajan ang presidential suite para sa akin. Para hindi ako magising sa gabi. Ay, Linran. Pagkatapos ng dinner, nagkita pa ba kayo ni Ajan? Hindi umuwi ako ng taxi mag-isa. Ang dami mong kasinungalingan, nagpapanggap ka pang malinis. Noong gabing iyon sa kotse, siya talaga yon. Bago pa man pumasok sa project team, nabalitaan ko na ang galing mo, Manager Liang. Kasing galing ni Linran. Bakit siya ang naging project head, samantalang ikaw ang tagasunod lang niya? Dahil lang yan sa katawan niya. Alam naman ng lahat na madalas siyang pumunta sa bahay ni Boss Zhao. Noong nakaraan, hindi ba't hinabol siya ng nanay ng ex-boyfriend niya sa Fu Corporation? Sinabing kabit siya. Kung hindi lang sinagip ng kumpanya para sa proyekto, baka patay na siya ngayon. Ay naku, ganong pala yon. Sabi ko na nga ba? Galing Montag, Manager Liang. Paano ka hindi mapipili? Naku, sayang talaga. Kasalanan ni Linran yon. Heiß. Narinig ka rin, yung ex-boyfriend niya. Hindi pa rin siya makalimutan. Noong nakaraan sa bar, nanapak pa ng iba dahil kay Linran. Kung magkakabalikan sila. Baka sakali, Manager Liang. Salamat, Misya. Linran. Ano nang nangyari? Linran, may lalaking hindi ko kilala na kumakatok sa pinto ko. Natatakot ako. Hindi mo kilala? Sinabi mo na ba sa front desk ng hotel? Oo. Pero natatakot pa rin ako. Ngayong gabi, hindi ko kaya na matulog mag-isa. Kung ganoon, samahan mo muna ako matulog. Bukas na lang tayo magpapaalam sa front desk. Para lumipat ng kwarto. Talaga ba, Ate Linran? Salamat. Walang problema, pasok ka na. Pasensya na, medyo magulo dito. Aayusin ko muna. Okay lang yon, Ate Linran. Linran. Nakaabala na ako sa pagtulog dito. Salamat. Ang antok ko na. Linran, lagi Montag akong inapi. Ikaw ang may kagagawan nito. Punta ka na, nasa room 1,008 si Linran. Naghihintay na siya sa'yo. Linran. Enjoy an emo. Hebing, bakit nandito ka? Linran, nalaman ko yung ginawa ng nanay ko. Mali siya. Sinabihan ko na siya. Hindi na niya ulitin yon. Linran, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Mahal na mahal kita talaga. Hebing, magising ka nga. Bitawan mo ako. Linran. Ang tagal na nating magkasama. Ni hindi mo man lang ako hinahawakan. Kung sumunod ka na lang sana noon at nagbuntis, pumayag na sana ang nanay ko na magkasama tayo. Pero hindi pa huli ang lahat. Uminom ka ng gamot, uminom din ako. Ngayong gabi, ibigay mo na sa akin. Wala nang dahilan ang nanay ko para tutulan tayo. Layas ka, hayop ka. Layas ka. Tulungan mo ako. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Fuxingjan, tulungan mo ako. Fuxingjan. Sino ang may lakas ng loob na manakit sa akin? Boss Fu. Tulong. Mali ako, Boss Fu. Boss Fu. Mali ako, Boss Fu. Boss Fu. Linran. Anong nangyari sa'yo? Mainit. Ang init.
Fuxing Jen. Naglakas loob siyang bigyan ka ng gamot. Tama na, huwag mo nang kagatin. Fuxing Jen. Malamig na tubig. Hindi pwede. Masasaktan ka niyan. Aray. Huwag mo nang kagatin. Okay lang. Kakayanin ko. Tiisin mo, tatawag ako ng doktor. Linran. Nababaliw ka na. Ang sakit. Linran. Wala nang ibang paraan. Huwag mo akong sisihin. Buwisit. Paano ako napunta sa kanya? Hay. Aalis ka nang hindi man lang nagpapasalamat. Reply to my message or I'll call the police right now. I'm home safely. You little heartless one. You really don't let me rest easy. How about the thing I asked you to check last night? That guy is basically done for. He can't be a man for the rest of his life. But he being said someone sent him. I've already found the person, Boss Fu. Do you want to interrogate him face to face? Bring him here. Boss Fu, I've brought the person. Boss Fu. Please save me, Boss Fu. Save you? Save you from what? I don't know. They kidnapped me, Boss Fu. I don't know them. I really don't know them. Is that so? Seems like need to help you remember. There's something added to the water. We found it in your room. Fu, Boss Fu. Still not admitting. Why? Because of Linran? You want to take revenge on me for her? Why? I have a better figure than her, a better background, but you all always protect her in everything. I'm not convinced. You're so vicious. How can you compare to her? Open her mouth. No, don't T, Boss Fu, don't T, Boss Fu. Please let me go, Boss Fu. You think by taking revenge on me, Linran will be fine? Last night, she was already tainted. She's just a whore, She's not tainted. But you might not be.
Don T. Boss Fu. What are you doing? Don't come near me. Mom, You didn't come to the Yao family dinner last night. Both families think, since you and Yao Ning are back in the country, we should. Quickly settle the marriage. nanay, hindi na kailangan. Ngayon, tinitingnan ko lang si Yaoning bilang kapatid na babae. Ang pagpapasok sa kanya sa project group ng Fu ay sapat ng pagbigay ng respeto sa pamilya Yao. Ang pakikipag-asawa sa kanya, hindi pwede. Ono ba yung sinasabi mo? Parehong antas ang pamilya Yao at ang atin. Boss Fu, nandiyan si Boss Zhao kasama si MS Ju sa labas. Daw ay para mag-report ng progress ng project. Zauxu at Suting. Si Linran, Daw ay nag-leave at umuwi sa probinsya. umuwi sa probinsya. Tita Zhang, Linran, dumating ka na. Ang tagal kitang hinintay dito. kumusta si Lola? Ayos lang. Kumakain at natutulog ng maayos. Ay naku, si Lola talaga. Sinabihan ko pa siya. Nadarating ka at huwag siyang matulog, pero tingnan mo. Natulog pa rin. Okay lang, maaga talagang natutulog ang matatanda. Hayaan mo na siya. Babalik na lang ako sa susunod. Si. Ingat ka. Nakalimutan ang prutas. Hay naku, matanda ka na't hindi ka makagalaw. Kailangan mo pa ng alalay. Kahit anong sleeping pills, hindi ka pa rin mamatay. Nakakainis talaga. Lola! Ano nang ginagawa mo? Akay, Lola, okay ka lang? Dahan-dahan. Lola! Lola, okay ka lang ba? Ano nang ginagawa mo kanina? Malinaw na pang-abuso yan. aray, ang sakit. Linran, anong sinasabi mo? Ginagalaw ko lang ang kanyang katawan. Dahil kung patuloy siyang nakahiga sa kama, maninigas ang kanyang katawan. Ginagawa, kailangan kahisa si Lola. At sumakay sa kanya. At saka, paano mo ipapaliwanag ang mga pasa sa katawan ni Lola? Tatawag ako ng pulis ngayon din. Ah. Sleeping pills. Para sa akin to, hindi para sa kanya. Minsan hindi ako makatulog sa gabi. Sinabi ko bang para sa lola ko? Hindi mo ba sinabing paminsan-minsan lang? Bakit dalawa na lang ang natira? Akala mo ba tanga ako? Binigyan ko ng sleeping pills ang lola mo. Ano naman? Buong gabi siyang gising, maingay at makulit, nakakainis. Pag kinain yon, tatahimik siya sandali. Bukod sa sleeping pills, ano pa ang ginawa mo sa lola ko? Tulad ng paghampas mo sa kanya kanina. Kapag hindi siya sumunod, susakalin ko siya. Kapag maingay, sasampalin ko siya. Hanggang sa tumigil siya sa pagsigaw. Kapag nagkalat siya ng dumi, hindi ko siya pakakainin ng 3 araw. Maghanda ka na lang sa kulungan. Huwag mo subukang kunin ang ebidensya. Putanggina Montag. Ako pa ang nag-alaga sa matandang to. Gusto mo akong siraan? Papatayin kita. Fuxing Jen. Okay ka lang. Okay lang. Maliit lang to. Nanakit kayo. Kayong mga walang puso. Pinagtripan en yo AKO. Ikaw, nagsisinungaling ka. Ang mga salitang yan. Sa pulis mo na lang sabihin. Ikaw yung lalaki sa labas, no? Walang magulang yan at may ganitong. Mat andang ulyanen. Kung pakakasalan mo siya. Parang bumagsak ka sa balon. Mas mabuti pang tumakbo ka na lang. Ikaw ang dapat mag-alala sa pang-aabuso at pananakit mo. Makakulong ka talaga.
Gago ka. Ilang taon na ako dito. Marami na akong nakilala. Huwag mo akong takutin. Akala Montag natatako ako? Bitawan mo ako. Mainte ka. Bitawan mo ako. Ipatingin agad ng lola, kompletong check-up. Siguraduhin walang ibang sugat at ipasok ang pulis. Dapat mabigyan ng hustisya si Ranran at ang lola. Boss Fu, Oy. Sino naman, tu? Ang guwapo. Apo ka OBA, tu? Lola, Ang aming Ranran ay talagang may magandang paningin. Ang aming Ranran ay mabuting bata. Maga pa lang ay matalino na. Huwag mo siyang sasaktan. Dapat mong alagaan siya ng mabuti. Lola, huwag kayong mag-alala. Mabuti siya sa akin. Lola, ipinapangako ko sa inyo. Ako ay siguradong poprotektahan si Ranran. Hindi ko siya sasaktan. At hindi ko hahayaang saktan siya ng sinuman. Mabuti, sana kayo ay maging masaya at kapag nagkaroon ng apo. Dalhin ninyo dito para makita ko. Paumanhin. Nadawit ka sa sitwasyon na ito. Okay lang. Mga maliliit na sugat lang. Ang lola ko ngayon ay hindi pa gaanong malinaw ang pag-iisip. Ang mga sinasabi niya, huwag mong seryosohin. Alam ko. Pero Linran, ang mga sinabi ko sa lola ay totoo lahat. Pwede mo bang bigyan ako ng isa pang pagkakataon? Ako ay nanunumpa. Boss Yu, salamat sa inyo sa nangyari ngayon. Ang mga susunod na bagay ay aking aasikasuhin. Pwede kang, Sumasakit na naman ang kamay ko. tingnan ko. Hindi naman bumuka ang sugat, bakit ganito kasakit? Fuxing dyan, niloloko mo ako. Hindi, kanina ay talagang masakit, baka nawala na ang bisa ng pampamanhid. Bakit ka pumunta dito? Ano sa palagay mo? Sige na. Saan ka matutulog ngayong gabi? Ayaw ko nang mag-abala. Kasama ka na lang. Hindi pwede, may hotel dito, dadalhin kita. Aray. Sumasakit na naman ang kamay ko. Kung walang mag-aalaga sa gabi, Una sa lahat, maliit lang ang bahay ng lola ko. okay lang, sasama ako sa'yo. Ikaw ang matutulog sa kama, ako sa sahig. Malamig sa sahig sa gabi. Kung ganoon, pumunta ka na lang sa hotel. Ang tanong mo kanina sa umaga. Maaari ko nang sagutin ngayon para sa'yo lang ako pumunta. Masaya rin ako at pumunta ako, hindi ko maiisip. Pagkatapos mong matamaan ng upuan. Kung gaano ako kagulo. Linran, nandito KBA? Zauxu. Bakit siya nandito? Bakit ka kinabahan? Hindi alam ni Boss Joe ang relasyon natin. Dito ka lang, huwag kang maingay. Boss Joe, bakit ka nandito? Sabi ni Zuoting, may nangyari sa lola mo. Kaya't nagmamadali akong pumunta para tingnan. Okay ka lang ba? Stable na siya. Sino bang boss ang pupunta sa bahay ng katrabaho ng walang dahilan? At pupunta pa sa probinsya? Halatang may ibang pakay. Linran, may bisita ka ba sa bahay? Wala, baka hangin lang yung bintana. Matagal ko nang iniisip sa daan. Tingin ka o. Kailangan kong sabihin sa'yo ito. Ano yun? May problema ba sa proyekto? Ang gusto kong sabihin ay, Linran, gusto kita. Mula nung pumasok ka sa kumpanya, napansin na kita. Pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Para alagaan kita. Linran, subukan nating mag-date. Ano hindi nangyari sa'yo? Okay na ako. Boss Ziu, ako ikaw. Bakit bigla mo kong sinabihan ng ganito? O baka naman sobrang galing kong magtago? Alam kong biglaan ang pagsabi ko ngayon. Pero habang papunta rito, pinag-isipan ko na ito. Hindi ko alintana kung tatanggapin mo o hindi. Gusto ko lang ipaalam sa'yo ang nararamdaman ko.
Hindi mo kailangan magmadali. Pwede mong pag-isipan ng mabuti. Kilala ka ng mga magulang ko at sinusuportahan nila ako. Naligawan ka. Kung sakali na tayo ay magiging isa, naniniwala ako na walang magiging hadlang. Zoo ako. Kung okay na si Lola, alis na muna ako. Ikaw. Pag-isipan mong mabuti, sabihin mo sa akin ang desisyon mo. Linran. Linran. Okay ka lang? Linran. Okay ka lang? Sagutin Montag ako, Linran. Fuxing dyan. Tanggihan mo siya. Ngayon na. Fuxing dyan, ano ang karapatan mong utusan ako? Kung ayaw mong magsalita. CJ, ako na lang ang lalabas para hanapin siya. Huwag. Bastos. Linran. Ikaw na. Kung ayaw mong matulog, umalis ka na. Kung hindi lang dahil kay Lola. Ngayon pa lang, itataboy na kita. Ginaw ka ba? Bitawan mo ako. Fuxing dyan, ano ang ginagawa mo? Linran. Ang tigas ng mukha mo. Matulog ka na. Linran. Makakatulog ka ba ng ganyan? Huwag kang mag-alala hanggat hindi ka pumapayag. Hindi kita pipilitin. Kagabi, Kagabi, ikaw ang nagmakaawa sa akin. tigilan mo na. Ano? Gusto mo ulit ngayong gabi? Hindi, ayaw ko. Gising ka na. Magandang umaga. Kung gising ka na, bakit hindi ka bumangon? Maaga pa. Paano ako babangon kung ganyan ka? Sorry. Linran. Mukhang hindi mo pa rin nababago ang ugali mong kumilos ng hindi maayos sa pagtulog. Matagal na ganito pa rin. Gusto mo pa rin dumikit sa akin. Masyadong maliit ang kama. Naayos ko na ang lahat sa ospital. Mamaya, ihatid natin si Lola. Sila ay magsasagawa ng masusing pagsusuri. Pati na rin sa nursing home at sa mga caregiver. Naghanap na ako ng mga kakilala para dito. Fuxing dyan, ganito ka. Lalong nagpaparamdam sa akin na marami akong utang sa iyo. Ma, Sige, may nakaraan na ngayong gabi. Kakain kayo ni Ningning. Pupunta rin si Titaya para pag-usapan natin. Ang kasal ninyong dalawa. Ma, hindi ba't nasabi ko na sa inyo? Ang kasal ko. Huwag na kayong makialam ni Papa. Linran. Huwag kang mag-alala. Ang pagtulong ko sa iyo ay dahil lamang. CJ, kung gayon, quits na tayo. Quits. 5 taon na. Lahat ng galit. Dapat nang mawala. Alam kong ibinigay mo ang proyekto sa Xinsoft dahil sa akin. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin nitong nakaraang buwan. Ikaw, hindi mo na kailangang magdusa. Tinatanggap ko ang lahat ng iyong pagsisisi. Bukas, aayusin ko si Lola. Tayo.
Linran, Boss Zil. kahit tinanggihan mo ako noong araw, hindi mo kailangang maging formal. Pagkatapos ng trabaho, hindi mo na kailangang gawin ito. Ito ay nararapat lamang. Noong araw, hindi ka ba natakot? Kung natakot ka, humihingi ako ng paumanhin. Hindi. Pero Boss Zil. Paumanhin. Hindi mo kailangang isipin na ang paghabol ko sa iyo ay isang pabigat. Kahit sa huli ay tinanggihan mo pa rin ako. Iyon ay iyong karapatan. Boss Zil, maaari mong. Huwag mong gawin ito. Hindi tayo bagay. Hindi mo malalaman kung bagay tayo hanggat hindi mo susubukan. O mayroon ka na bang ibang mahal? Wala. Kung ganun, lalo kung hindi pwedeng sumuko. Linran, bigyan mo ako ng pagkakataon na manligaw sa'yo. Hindi mo na kailangang gumawa ng kahit ano. Ako na ang bahala sa lahat. Ingat! Sa tamang panahon, ang mga bagay na ito ay magdudulot sa iyo ng pagkawasak. At kahihiyan. Boss View. Ang aming project team ay nakaplano na sa Biyernes ng hapon. Ay magte-team building kasama ang weekend, 2.5 araw. Huwag kayong mag-alala, hindi maapektuhan ang project delivery. Sana ay aprubahan nyo. Linran, ganito ka ba humingi ng pabor? Boss View, kahit na kami ay second party. Pero mayroon din kaming dignidad. Sa prinsipyo, ang aming kumpanya. Basta't matapos ang project sa tamang oras, ang View Group ay walang karapatang direktang mamahala sa amin. Ganito ba turuan ni Zauxo ang pagtrato sa first party? Ikaw, Boss View, kahit nasang-ayon kayo ngayon. O hindi, aalis pa rin kami sa Biyernes ng hapon. Bitawan mo ako. Huwag kang kikilos. Low blood sugar ka. Bukas ang bibig. Okay na ba? Hindi naman ako may lagnat. Pinapayagan ko na ang team building mo. Salamat, Boss View. Nga pala, Boss View, sasama ba kayo? Pero siguro wala kayong oras dahil sa trabaho. Sasama ako. Assistant Key, ano nang nangyari? Hindi pa nakabalik si Boss Fu mula sa meeting. Balak ko sanang sunduin siya. Baka pwede mo siyang tawagan para hindi na siya pumunta. Boss Fu yun eh. Siya ang laging nagka-cancel sa iba. Walang may lakas ng loob na mag-cancel sa kanya. Baka pwede mo na lang ibigay sa akin ang susi, ako na ang sasundo. Mas familiar ako sa ruta at mas mabilis ako. Ay Manager Lin. Ang bait mo naman. Alis na ako. Tulungan mo ako sa isang bagay. Pagkatapos, bibigyan kita ng 50 milyon. Kumusta na ang trabaho? Huwag kang mag-alala, walang CCTV sa kalsada, at umuulan ngayon ika-negatibo 13. Hindi na andar ang sasakyan. Kahit magising siya, mamamatay siya sa lamig sa daan. Aksidente lang ito. Baka mamamatay siya sa aksidenteng ito. Ain. Nandito ka na. Kumpleto na kayong lahat. Ikaw ang huli. Pagbabayarin kita ng isa pang baso. Yaining. Nasaan si Manager Lin? Boss Fu, si Manager Lin? Hindi ba kasama mo? Kasama ko. Sigurado ka bang sinundo niya ako? Binigay ko sa kanya ang susi ng kotse. Nakita ko mismo na umalis siya. Adyan, baka si Linran ay naabala sa daan. Dapat darating na rin siya. Boss Fu, Uwi muna ako para maghanap. Kung ngayon ka pa uwi, gabi na.
Baka matagal na siyang namatay sa lamig. Linran, Lin. Linran, Ang lamig. halika. Linran, gumagaan ba ang pakiramdam mo? Linran, sa tingin mo, malinis pa ba ang ating pagkakaibigan? Boss Fu, Manager Lin, okay lang ba kayo? Sa ospital. Oo. Si Linran at Fuxing Yin. Talagan ga. Bastos ang tao, bastos din ang buhay. Ganito PA, hindi ka PA rin namatay. Tita. Alam ko na kung bakit hindi ako pakakasalan ni Ajan. Boss Zhou. Sabi ng doktor, kailangan mong magpahinga. Nung dinala ka dito kagabi, malapit ka nang mamatay sa laming. Kung hindi ka agad dinala, baka namatay ka na. Walang CCTV sa daang yun. Ong dashcam mo. Nabura rin. Mahihirapan tayong makahuli ng tao. Pero buti na lang dumating agad si Boss Fu. At nailigtas ka. Linran, Lenan. pwede bang itanong, ano ang relasyon mo kay Boss Fu? Ano ang relasyon? Sabi ko, bakit wala kang kahit kunting pagkakataon na ibigay sa akin? Ah, ganon pala. Naiintindihan ko na. Si Boss Zhou at ako. Huwag mo nang ipaliwanag, Linran. Naiintindihan ka o. Sa tingin ko ngayon, yung proyekto ng Fu Group, dahil din sa'yo. Kaya nakipag-collaborate sa Sinsoft, di ba? Kagabi, nandito si Boss Fu buong gabi para sa'yo. Nandito pa siya nung dumating ako. Kitang-kita ko na totoong may malasakit siya sa'yo. Wala na akong hindi matangga. Talagang talo ako ng buong puso. Nandito siya buong gabi kagabi. Kaninang umaga lang umalis dahil may trabaho sa kumpanya, sa totoo lang, balak ko pa sanang kunin ang kredito. Na ako ang nagbantay sa'yo buong gabi. Pero na yon, hindi na kailangan. Sige, magpahinga ka na lang. Huwag mong isipin ang proyekto. Magpagaling ka muna. Salamat, Boss Zhou. Hoy. Ano? Si lola ko nasa ospital, inaagapan. Doktor, kamusta po si lola? Bahagya ng nakaligtas. Pero matanda na kasi ang lola mo. Kung may susunod pa, hindi ko na masasabi. Bakit bigla siyang inatake? Hindi naman talaga maganda ang kalagayan ng matatanda. Sa ganitong sitwasyon, maraming pwedeng maging trigger. Kasalanan ko, hindi ko siya naalagaan ng maayos. Ranran. Labas ka muna sandali. Ano nang nangyari? May problema ba? Kaninang umaga, may magandang babae na dumalaw kay Lola.
Akala ko bisita lang, kaya hindi ko pinansin. Pero bigla na lang. Habang nag-usap sila, nag-away na. Pag alis niya, biglang inatake si Lola at dinala sa ER. Sino siya? Hindi ko kilala. Maganda siya, maputi. Mahaba at kulot ang buhok, at maganda ang suot. Siya ba? Yaoning. Narinig ko, nakikipag-usap ka ulit sa babaeng yon mula 5 taon na ang nakalipas. Futsing dyan, malapit na ang board meeting. Huwag mong sabihin na nakikipagkalokohan ka na naman sa kanya. Ma, ang dami mo palang insili sa kumpanya. Ang mga chismis ay lalong lumalala. Sismis lang talaga yan. Noon, para sa kanya, sinuway mo pa ang tatay mo. Ma, isang mahirap lang naman yan. 5 taon na ang nakalipas, hindi ko siya pinili. 5 taon pa ang lumipas. Lalo ko siyang hindi pipiliin. Linran, ang aral noong 5 taon. Hindi mo pa rin natatandaan. Paano siya magkakagusto sa'yo? Akala mo tutulungan kanya laban kay Yaoning. Magkakampi sila, hindi ka kasali. Ms. Lin. Ito. Linran, hanggat hindi mo ako lubos na tinatanggap, hindi kita hahayaang maging target nila. Osfu, dumating si MS. Lin kanina. Nakita ang misis. Umalis agad. Hindi ba't nasa ospital siya? Magkita tayo sa West Joy Pavilion, room 3. Bakit bigla akong hinahanap ni Linran? May problema ba? Pumunta ka sa lola ko. Ha? Anong gusto mong sabihin? Pag alis mo, na ospital ang lola ko. Yaoning, ano ba talaga ang sinabi mo sa lola ko? Itinama ko lang ang kanyang mga haka-haka. Sabi niya, si Ajian ang magiging apo niya. Nakakatawa. Sinabi ko lang ang totoo. Hindi ko inakalang ganoon siya kawek. May Alzheimer's ang lola ko. Magulo ang alaala niya. Paano mo nagawa yon? Alam mo ba, muntik mo na siyang patayin? Oh, Problema niya yon, wala akong kinalaman. At kahit wala yon, gaano pa katagal siya mabubuhay? Totoo lang ang sinabi ko, huwag mo akong sisihin. Yaoning, para kay Fuxing dyan, nababaliw ka na. Babawian kita. babawi? Anong babawi? Magrereklamo ka ba sa pulis? May ebidensya ka ba? May sasaksi ba para sa'yo? Sigurado ako, wala kang mahahanap na ebidensya. Kate young caregiver ing Lola Mo. Tawagan mo na ngayon. Tingnan natin kung sasaksi siya para sa'yo. Yaoning, ang lola ko ay buhay ko. Sinaktan mo siya. Hindi kita palalampasin. Oh, Tingnan natin kung ano ang magagawa mo sa akin. May kakayahan ka ba? Gusto mong umakyat sa pamilya Fu. Linran, wala kang karapatan. Ang pamilya Fu, kahit mamatay, hindi ka tatanggapin. Ranran, nandito na ako. Talaga? May konting kakayahan pa rin naman siguro ako. Linran, kanina sa opisina, sinabi sa akin ng nanay ko. Pangako, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Ajian, magsimula tayo muli. Linran, Hindi mo ba sinabi dati na bigyan mo ako ng isang pagkakataon? Siyempre, pero sagutin mo muna ang ilan kong tanong. sabihin mo, Una, itatanong ko sa iyo. Ano ang relasyon mo kay Yaoning? nangangako ako. Malinis ang relasyon namin ni Yaoning. Ang gusto ko, ikaw lang ang laging nasa isip ko. Fuxing dyan, alin sa mga sinasabi mo ang totoo? Alin ang kasinungalingan? Hindi ka ba napapagod magpanggap? Sige, naniniwala ako sa iyo.
Pangalawang tanong kung magkakasama tayo. Kung hindi sang-ayon ang magulang mo, ano ang gagawin mo? Linran. Basta gusto mo, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hindi ko hahayaang may sinuman na maging hadlang sa ating dalawa. CJ, pumapayag akong makipagrelasyon sa iyo. Ajian, talagang nabihag ng babaeng ito. Kung lalabas ako ngayon, baka lalo siyang magalit. Sa bahay mo o sa bahay ko? Ranran. Pasensya na, kanina nasa kwarto rin si Yaoning. Tinawag kita para ipaghiganti siya. Pero nalaman ko na hindi ko kayang saktan ka para lamang makaganti. Pasensya na, ginamit kita. Kalimutan mo na lang ang mga sinabi ko kanina. Ranran, alam ko. Alam mo. Bakit? Di gamitin mo ako habang buhay. Fuxing dyan, nawawala ka na ba sa sarili mo? Nababaliw na ako. Dahil sa'yo ako nababaliw. Yung araw na iyon sa opisina. Ano ang ibig sabihin ng mga sinabi mo kay Lola Fu? Narinig mo. Ano? Hindi ba dapat kong marinig? Dapat bang patuloy akong lokohin mo? Ranran, hindi ganyan na misunderstand mo ako. Hindi ka sumang-ayon sa akin noon. Natatakot ako baka saktan ka nila. Ranran. 5 taon na ang nakalipas, hindi kita naprotektahan. Pagkatapos ng 5 taon, hindi na kita hahayaang masaktan muli. Ranran. Naniniwala ka ba sa akin? Kung naniniwala ka sa akin, hayaan mo na ako ang bahala dito. Ranran. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, hindi ko hahayaang sinuman. Saktan ka at ang pamilya mo. Ajian, ano ang ibig sabihin ng statement na to? Anong ibig mong sabihin na hindi ka magpapakasal sa pamilya Yao at ikakansela? Ang lahat ng collaboration sa pamilya Yao. Ano tingin mo sa pamilya namin? Ano? Ang pamilya Yao gumastos ng malaki. Para sa announcement ng kasal ng Fu at Yao. Isang statement lang ang inilabas ko. Hindi mo na matanggap. Ein. Huwag mong sabihin na lahat ng ito ay para. Kay Linran na yon. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin? Nang pag-terminate mo sa collaboration sa Yao, para sa kanya, isinugal mo ang buong Fu Corporation. Nababaliw ka na ba? Hindi lang siya nababaliw, wala nang lunas yon. Ma, Huwag mo akong tawaging ma, hindi ako yung mamo, malakas na ang pakpak mo. Wala ka nang kailangan sa amin ng mga matatanda. Birahin mo agad yung statement na yan at mag-imbita ka agad ng press conference para i-announce ang engagement mo kay Ningning. hindi pwede. May ibang taong gusto kong pakasalan. Ang pakikipagkasundo sa pamilya Yao. Hindi ko kayang gawin. Piha, yung Linran na yun, kahapong sinabi mo tagpia sa akin. Na mahirap lang ang pamilya niya, hindi mo siya gusto. Pagkaraan lang ng isang araw, parang nawala na ang isip mo para sa kanya. Ginamit mo ang Fu Corporation para maglaro. Ang galing ng anak ko. Ang galing mong magpakipot. Paano kanya naakit? Hindi niya ako inakit. Ako ang nagpursige sa kanya. Tita. Mukhang nabihag kanan ganiya. Hiwalayan mo siya. Yutos ko na hiwalayan mo siya agad. Pasensya na. Ngayon, hindi na ako susunod sa desisyon nyo.
Mula pagkabata. Ang dami ko nang sinunod na desisyon nyo. Noong 5 years ago, pinahiwalay ako ni Papa kay Linran. Ngayon, pinaghirapan kong bawiin siya. Hindi ko na siya pababayaan muli. Erespeto naman nyo ang desisyon ko. Ayaw mong hiwalayan siya, di ba? E di huwag ka nang maging presidente ng Fu Corporation. Tita, mukhang naengganyo na si Ajan. Nang babaeng yon. Lumabas ka na ng Fu family. O hiwalayan mo ang babae at pakasalan ang Yao family. Bigyan mo ako ng sagot ngayon. Sinabi ko na. Hindi ko pakakawalan si Linran. Tungkol naman sa Fu Corporation. Ang mga nagawa ko sa mga nakaraang taon, kitang-kita naman. Kung tatanggalin niyo ako sa Fu Corporation, iniisip niyo ba ang mga consequences? Nithraten mo na kami. Kung wala ang Fu Corporation, wala ka. Pag-isipan mong mabuti ang pipiliin mo. Ain. Hindi ko alam kung ano ang sinabi sa iyo ni Linran. Kaya ganyan ang iniisip mo sa akin. Pero nilapitan ka niya para maghiganti. Hindi ka niya talaga gusto. Hindi ba't pinaalalahanan na kita? Huwag kang mag-imbestiga ng basta-basta sa privacy ko. At huwag mong abusuhin ang limitasyon ko. Kung hindi, kahit na si Yao Qian pa. O buong Yao family, hindi ka nila maipagtatanggol. Maaari kong sabihin ng malinaw sa'yo. Si Linran ang limitasyon ko. Kung gagawin mo ulit ito, huwag kang magalit kung hindi ko napakinggan ang relasyon ng Fu at Yao families. Ajan, hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo. Ang video sa nursing home, yung kay Lola ni Linran. At mayroon akong mga testigo at ebidensya. Kung susubukan mong maglaro ng mga lihim mong plano, at galawin ang taong hindi mo dapat galawin, ang susunod na pagkakataon, hindi lang pagkawala ng pakikipagtulungan sa pamilya Fu ang mangyayari. Ito ang huling babala ko, umalis ka. Pinakabagong balita, kanina dumating ang nanay ni Fu Xingjian. At si Yao Ning. Mukhang nag-away sila sa loob ng opisina. Nung lumabas ang nanay niya at si Yao Ning, Namumutla ang mukha nila. sabi nila, tatanggalin daw si Fu Xingjian sa Fu Corporation. Para sumunod siya. Narinig kong Fu Xingjian. Bakit wala kang sapatos? Huwag mong ulitin. Sabi ng doktor. Hindi ka rin na maayos sa loob ng 5 taon. Kailangan mong magpahinga at kumain ng maayos. Ano ang ibig sabihin ng pahayag mo? Literal na ibig sabihin. Gusto kong sabihin sa lahat. Na wala akong koneksyon kay Yao Ning. At hindi kami magpapakasal. Pero tatanggalin ka nila sa kumpanya. Fu Xingjian. Ranran. Kung sakaling. Hindi na ako presidente ng Fu Corporation. Ayaw mo na ba sa akin? Ikaw. Para sa akin. Fu Xingjian. Sulit ba ang ginawa mo? Sabi ko na. Hindi ko hahayaang may humiwalay sa atin. Kahit pa sila ang ating mga magulang. Hindi pwede. Ano ito? Hoy, ang upang nasa sa House para hanapin ang lola. At ang video ng testimonya ng lahat ng testigo. Ibibigay ko sa iyo ang ebidensya. Pwede mo itong gamitin anumang oras para mabigyan ng hustisya ang lola. Tungkol sa lahat ng desisyon. Nasa iyo na yon. Ranran. Alam mo ba? Palagi kong iniisip nitong mga nakaraang araw. Kung hindi ako umalis ng bansa noon. Ang ating anak. Hindi kaya sana nawala. At hindi mo sana dinanas ang mga paghihirap sa mga nakaraang taon. Tuwing naaalala ko,
Sumasakit ang puso ko. Parang, ang tagal kitang nawala. Kaya ngayong magkasama tayo. Bawat minuto, bawat segundo. Ayokong palampasin. Ran. Parang panaginip lang ang pakiramdam. Totoo bang bumalik ka sa akin? Yiset, hindi totoo, nananaginip ka lang. Masakit? Subukan kitang kagatin. Masakit. Masakit. Mabuti ng masakit, ibig sabihin hindi ito panaginip. Totoo ito. Fuxing Jen. Tangka ba? Gusto kong marinig ulit na tawagin mo akong Adyan. Ayoko. Fuxing Jen ang itatawag ko. Fuxing Jen, Fuxing Jen, Fuxing Jen. Adyan. Talagang hindi ka napupunta sa Fuse. Sa ngayon, hindi muna. Ilang taon na akong nagtatrabaho. Magpahinga muna ako. Saan mo gusto pumunta? Sasamahan kita. Wala pa akong naisip. Meron akong gustong puntahan. Pwede mo ba akong samahan? Saan? Gusto kong bisitahin ang ating anak. Ang tagal na, ikaw lang ang pumupunta. At may regalo rin akong gustong ibigay sa kanya. CJ. Pupunta tayong magkasama. Salamat. 5 taon na ang nakalipas. Ikaw at si Yaoning ay nasa Amerika. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit? Hindi kayo magkasama noon. Hindi na kung ayaw mong sagutin. Huwag mo nang pilitin. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Wala namang nangyari sa amin sa Amerika. Pero noong 5 taon na ang nakalipas. Dahil sa kanya ka talaga naghiwalay sa akin. Ano BA? 2. Huminto ang lahat ng cash flow. Bilisan mo, si President Son ang may pakana. Ano 2. Ang proyekto natin sa Fu Corporation. Bigla na lang natigil. Baka si Fu Singh lang ang kinikilala ng mga partner. Walls Fu, Phyllis and MO. Tingnan mo kung ano ang nangyari, bilis. Manager, nagkakagulo na ang lahat. Kung ganito, babagsak ang kumpanya. Ano? Manager, ang Fu Corporation ay nahulog. Sa malalang krisis sa pagkalugi. Itong pasaway, akala niya makakapanghimasok siya sa atin. Pero ang grupo ay hindi na makakilos nang wala siya. Sa loob lang ng 5 taon, napakahigpit ng hawak niya sa Fu Corporation. Kailangan pa bang ako mismo ang lumuhod para pabalikin siya? Hay, wala na tayong magagawa. Mukhang desidido na siyang hindi hiwalayan ang babaeng yon. Sa kakayahan niya ngayon, hindi na niya kailangan ang magpakasal para lang patatagin. Ano ba ang ginagawa mo? Ran, uwian na. Ihahanda ko na ang pagkain bago siya umuwi. Adyan, ang sitwasyon sa Fu Corporation. Alam mo na rin, ang grupo ay nahulog. Sa walang katulad na krisis, ikaw lang ang kinikilala ng mga partner. Kailangan mong bumalik at pamunuan muli ang kumpanya. Ay, sinabi ko na. Hindi ko na pababayaan si Ran. Dahil lang sa pamilya. Sino bang nagsabing pabayaan mo siya? Ang Fu Corporation ay pinaghirapan na maming henerasyon. Hindi pwedeng mawala lang. Tweede naming tanggapin si Linran. Pero babalik ka sa Fu Corporation.
Pwede akong bumalik. Pero kailangan niyong pangako na hindi ninyo pakikialaman ang relasyon namin ni Ranran. Pangako namin. Isama mo siya minsan para kumain sa bahay. Itong pasaway, hanggang ngayon, hindi pa nagluluto para sa amin. Ngayon pa nagpakita ng pagmamahal sa asawa niya. Eh di pag-uwi niya, ipagluto ka niya. Tara na. Pagkatapos ngayon, tapos na ang proyektong ito. Ang saya ng ating pakikipagtulungan. Kung alam ko lang na sa pakikipagnegosyo, sa'yo ay maagaw ko pa ang tao. Hindi ko sana ito tinangga. Kahit walang pakikipagtulungan na ito, siya pa rin ay akin. Ingatan Montag siya. Kung hindi, kukunin ko siya pabalik. Huwag kang mag-alala, wala kang pagkakataon. Salamat sa inyong lahat. Boss Fu ito. Linran, mamatay ka na. Ranran, Fuxing Jen. Boss Fu. Kasalanan niya lahat ito. Ako dapat ang asawa ni Fu. Siya ang kumuha ng lahat sa akin. Linran, ikaw ang dapat mamatay. Bitawan niyo ako. Ako ang heres ng pamilya Yao. Sino ang may lakas ng loob na hawakan ako? Bitawan niyo ako. Boss Fu. Fuxing Jen. Ejian. Tumawag ng ambulansya. Kailangan namin siyang iresusita agad. Pakiusap ang pamilya ay maghintay sa labas. Ejian. Makakalampas siya, di ba? Manager Lin. Narito ang pinakamahuhusay na doktor. Tiyak na gagaling si Boss Fu. limang taon na ang nakalipas. Ano ang nangyari 5 taon na ang nakalipas? 5 taon na ang nakalipas. Ano ang nangyari 5 taon na ang nakalipas? Ano ang gusto niyang sabihin sa akin? Alam mo ba? Alam mo, di ba? Yiming, sabihin mo sa akin. 5 taon na ang nakalipas. Si Boss Fu ay hindi dahil kay Yao Ning. Kaya kayo naghiwalay, pinili siya ng matandang direktor na si Fu. Kung hindi siya makikipaghiwalay sa iyo, papatayin ka niya, kaya. Si Boss Fu ay gumamit ng dahilan na pumunta sa ibang bansa kasama si Yao Ning. Ngayon ko lang nalaman. Nagkamali ako sa kanya. Tang. Bakit hindi mo sinabi? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Fuxing Jen, kailangan mong gumising. Gising ka na. Paano? Ayaw mong magising ako? Ito lang ako. Hinding-hindi mo gagawin yon. Ang nangyari 5 taon na ang nakalipas. Sinabi na sa akin ni Iming. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Balak ko sanang sabihin sa'yo pagkatapos ng proyekto. Hindi ko naabutan. Sa huli, ang tagumpay ng Few Corporation ngayon ay dahil sa pagsisikap nating lahat. Umaasa kami na ang mga interesadong kaibigan ay sumama sa aming malaking pamilya. Si. Ang gwapo-gwapo-gwapo ng asawa ko. Hoy Mer, si Boss Fu ay matagumpay na tao sa lipunan. Hindi siya idol mo,
Huwag mong gawing fan culture. Asawa pa ang tawag. Ay tinitignan niya ba ako? Nababaliw na ako. Si Boss Fu ay tinitignan ako. Gayon ay ang interaction portion natin. Kung may mga tanong kayo, magtaas lang ng kamay. Mas mabuti sigurong maghintay na lang ako sa labas. Kuya, balita ko hindi ka pa ikakasal at wala kang girlfriend. Ano bang tipo mo? Hindi pa ako ikakasal. Pero may girlfriend na ako. Narito ba siya ngayon? Nandito siya. Pero medyo nahihiya siya. Umalis na siya. Naku, yung babae kanina. Talaga bang girlfriend ni Boss Fu? Ngayon ay isang espesyal na araw. Araw na magpapakasal ako sa kanya. Ang bilis ng speech, hindi ba dapat? May donation pa sa school. Pinapunta ko si Yiming para doon. Linran, pakasalan mo ako. Linran, payag ka bang pakasalan ako muli? Asa?